Kamusta po kayong lahat? Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga ibang zodiac signs na nanonood, cross-watchers. Ayan, kamusta po? Welcome back po dito sa Bono Magos PH for today's video. Aries, simulan na natin alamin ang magiging kapalaran ninyo sa buwan ng Hulyo, no? July 2025. Kapalaran, mensahe at gabay for our Aries signs, ayan, for July, kapalaran, mensahe at gabay. So, kukuha ako ng mga oracle cards, runes, and tarot readings for your monthly prediction, monthly kapalaran. Okay, this is for Aries, spirit guides and angels. Okay, simulan na natin, Aries. By the way, Aries, at sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, lagi ko pong sinasabi na lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading po lamang. So, ibig sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Aries, at iwan yung hindi. Alright, let's start. Aries, kukuha ko ng tatlo. You have Thinker. Okay. Next, you have By the Book. And you have Happy. Alright. Parang gusto ko itong kunin. You have Yin energy. Okay, apat for Pisces this month, for July. Ngayon, kukuha naman ako ng tarot cards, Pisces, para sa kabuuang mensahe, para sa bawat aspeto ng inyong buhay, para sa buwan ng Hulyo or July 2025 kapalaran. Sa bawat aspeto ng buhay ng Pisces. Kukuha lang ako ng apat na tarot cards and then bawat aspeto na yan. Okay? You will see. Explain ko mamaya. Alright, Aries, you have the Six of Coins, you have the Eight of Cups, you have the Judgment, and you have the Death card. Okay. Ngayon, Pisces, kukuha ako ng runes to complete your reading. Tabi muna natin si Pishu. Pishu, tabi muna kita, okay? Parang kinausap si Pishu. Yeah, they have energy. Okay, so, Aries, tignan natin. This is for Aries para sa buwan ng Hulyo, July 2025. Okay. Okay. Aries. Alright, Aries, let's start with your oracle cards, no? Okay, your first card is the Thinker. Ayan, so, ngayong July, Aries, ikaw ay nasa isang phase ng deep contemplation. So, maraming desisyon ang kailangang pag-isipan ng mabuti. Hindi ito buwan para sa impulsive actions. Kahit natural sa'yo ang pagiging mabilis kumilos, Aries, hinihikayat ka ng universe na gumamit ng logic at strategy. Okay, sa love life, baka napapansin mong nagiging analytical ka na pagdating sa feelings mo or ng partner mo. Ang advice sa'yo ng card na ito is huwag puro utak, damhin mo rin, Pisces. Okay, sa career or business, magandang panahon para magplano this month. Okay, mag-forecast at mag-aral ng strategies. Baka may opportunity na nangangailangan ng matinding
pag-iisip bago mo i-push. Okay, sa finances or kapirahan mo, Aries, bago ka gumastos, i-analyze mo muna, okay? Plan first and spend later. Okay. Next, you have by the book oracle card. Okay. Aries, kahit gusto mong lumihis minsan sa traditional ways, ngayong buwan na ito, mas makakabuti kung susundin mo muna ang sistema. Saan mo man to, bahala na kayo kung saan nyo to i-apply sa buhay ninyo, okay? Go by the rules, kumbaga, wag shortcut. So, sa love life, traditional gestures of love siguro ang mas makakapagpatibay ng inyong relasyon. Pwedeng may kailangan kang igalang na proseso sa isang connection tulad ng getting to know stage or family boundaries. Okay, sa career or negosyo, success will come kung susundin mo ang established path, Aries. Huwag manghinayang kung mabagal ang importante matibay. Okay, sa spiritual aspect mo, Aries, you may need, okay, siguro kinakailangan mo ng guidance from mentors or ancestral patterns this month. So, go back to what has always worked, kumbaga. And next, oracle card, Aries, you have happy. Okay, so main energy nito is joy, fulfillment, and positive vibes. So, Aries, after mo mag-isip at sumunod sa mga proseso, darating ang gantimpala. This card assures na meron kang masayang surprise or unexpected happiness ngayong buwan ng July. Okay, this could be from people, results of your hard work, or your own sense of peace. Okay, sa love, kung may mga pinagdadaanan kayo dati, asahan mo ang renewed happiness this month. Kung single ka, may chance na makilala mo ang isang taong magpapasaya sa'yo. Sa career naman or regarding your goals, success is in sight, Aries. May matatanggap kang positive feedback, bonus, or recognition. And when it comes to your health, emotionally uplifting energy ito. So, mas magaan ang pakiramdam mo this month. Kaya mong i-handle ang stress ng mas kalmado. Okay. Next, Aries, you have the Yin card. Okay, main energy nito, Aries, is receptivity, allowing, divine feminine. So, Aries, this is your final guidance this month. Okay? Based sa mga oracle cards. Alright? This month, you will learn to receive instead of always taking action. Hindi lahat kailangan kang laging gumalaw. Okay? Hindi lahat kailangan mong laging gumalaw. Hayaan mo na ang universe ang maglapit ng tamang bagay sa iyo. So, sa love life, be open to receive love and affection. Huwag puro bigay, hayaan mo ring mahalin ka, Aries. Okay? Sa negosyo naman and sa mga goals ninyo, imbis na i-push ang mga bagay, maghintay ka muna ng divine timing, Aries. Huwag mong hilain ang sanga. Kumbaga, hintayin mong mamunga. Right? And sa spiritual aspect ninyo, Aries, tune in to your feminine energy this month. So, this is the time to meditate, to reflect, and allow healing. Okay? Now, punta naman tayo sa mga runes ninyo, Aries. Ayusin ko lang tong aking nail polish na sira. Tanggalin ko na nga lang. Wait lang, mga Aries. Okay, so runes mo, Aries, you have Ehwaz, Ethwaz, and you have Hagalas. Okay. So, the Ehwaz, Aries, this is the rune of progress, trust, and movement. So, ang Ehwaz dito symbolizes a trusting relationship either with another person or with your own self or higher guidance. And it also speaks of movement. Ayan. So, simbolo ito ng paggalaw, no? O pag-unlad. So, emotionally,
Aries, spiritually or literal na paglipat ng lugar o sitwasyon. Baka ito yung meaning sa'yo. And maaari rin itong magpapahiwatig ng partnership o isang relasyon na may solid na tiwala this month. Hindi ito panahon para magsulo, kumbaga. Okay? Mas magiging magaan at successful kung may kasama kang kakampi o katuwang sa journey mo. Okay, saan man ninyo ma-apply, sa negosyo man, relationship, ayan, sa family, career. And you have the Ethwas, Iwas and Ethwas, okay, ito yung lakas ng loob mo, inner strength at pagtitiis. Ito ang rune ng mga taong matatag sa loob kahit dumadaan sa bagyo. Aries, kumbaga hindi mo agad makikita sa labas ng pagbabago, pero sa loob may malalim na healing at transformation na mangyayari sa buhay mo. Pinapaalala nito na ang mga totoong tagumpay ay hindi minamadali. Okay, Aries, kailangan ng tiyaga at pananampalataya. And you have Hagalas. Okay. Ang Hagalas, Aries, ay parang bagyong biglang dumarating. Hindi mo inaasahan, pero kailangan. So, posibleng may masisira, may mawawala this month, pero ang ending, mas malinaw na daan at bagong simula. Okay? Kung may nasira, baka kasi panahon na para palitan o itama. Okay? Sadyang pinupurga ng universe ang hindi na-align sa'yo. So, overall summary, Aries, may yayanig sa mundo mo this month, sa July. Magiging matatag at pagtitiis ang puhunan mo this month. Tuloy-tuloy ang pag-unlad at pag-alis sa mga luma. Okay, yan ang overall energy mo sa runes. Now, punta naman tayo sa tarot cards mo. Aries, let's start with your Six of Coins tarot card. Okay, sa bawat aspeto ng yung buhay, isa itong tarot card na puno ng symbolism tungkol sa pagbibigay, pagtanggap, balanse at kabutihang loob. Isa ito sa mga baraha na nagdadala ng tema ng energetic exchange, kung saan ang pagbibigay at pagtanggap ay parehong mahalaga. Okay, sa love and relationship aspect mo, kung nasa relationship ka na, Aries, pinapaalala ng card na ito ang kahalagahan ng give and take this month. Dapat pantay ang effort, hindi puro isa lang ang nagbibigay. Kung ikaw ang laging nagbibigay, Aries, baka panahon na para mag-receive din at magpahinga naman sa kakabigay. Alright? Kung saan nyo man ma-apply itong pagbibigay, this could be like giving love, giving support. It could also be giving financially. Alright? Kasi maraming paraan ng pagbibigay. Ano bang binibigay mo? Para puro ka na lang bigay-bigay. Hayaan mo din na makareceive ka. Okay? Kung single ka naman, Aries, pwede itong magpapahiwatig na may darating na tao na generous sa'yo at kind-hearted. Pero maging aware ka rin kung may imbalance. Okay? So, love should feel like sharing, not sacrificing. Right? Napunta tayo sa inyong kaperahan. Same baraha pa rin. Six of Pentacles. Okay. Ito yung daloy ng abundance at pagtulong, Aries. So, magandang baraha ito para sa pera. Ibig sabihin, may paparating na tulong financial, income, or bonus sa iyo this month. Maaring ikaw din ang magiging instrumento ng universe para tumulong sa iba. Kung nagsastruggle ka dati, Aries, ibig sabihin nito may darating na tulong. Tanggapin mo ito ng bukal sa loob. Okay? Blessings flow both ways sa'yo this month, Aries. Be open to receive and be willing to give. Ayan. Sa career naman or negosyo, with the Six of Coins or Six of Pentacles, there's a mutual support at rewards for your hard work. So, baka makakatanggap ka na ng promotion or raise or recognition this month. Bunga ng effort mo sa trabaho. Sa negosyo naman, maaaring makaharap ka ng investors, clients, or customers na magtitiwala sa iyo at susuporta sa iyo, Aries. It also reminds you to share your knowledge. Tulungan mo rin ang mga kasamahan mong
nangangailangan ng guidance. Okay? When you lift others, Aries, success lifts you too. Ayan, punta tayo sa inyong health. Same baraha pa rin. With the Six of Pentacles, there is energetic balance and receiving help when it comes to your receiving tulong when it comes to your health aspect. So, ang barahang ito ay nagsasabing, huwag mong huwag mong sarilinin ang bigat. Kung may mga pinagdadaanan ka, okay lang humingi ng tulong, Aries, this month. Okay? Sa kaibigan man, sa counselor, or spiritual guide. Kung nasa healing journey ka, Aries, good sign ito na may support system na paparating. Also, a reminder to give yourself what you need. Pahinga, nourishment, or self-care. Okay, sa spirituality naman, Six of Coins is about karma, generosity, and divine reciprocity. So, I feel like right now, this month, you're in a phase na pinapaboran ka ng universe, Aries, dahil sa kabutihan mong binabahagi dati. Ngayon ay babalik ito na mas malaking anyo. Wow! So, maaring ma-activate ang spiritual gifts mo rin or ikaw mismo ang magiging daluyan ng blessing sa iba. Like healer, light worker, ganyan. And maging bukas sa pagtanggap ng blessings. Okay? Hindi ito pagiging selfish. Ito ay paggalang sa daloy ng biyaya. Ayan. Now, punta tayo na sa Eight of Coins. Okay, Eight of Coins. Sa love aspect, Aries, kung hindi na ako masaya, karapatan kong lumaya. Ito yung tema. With the Eight of Cups, Eight of Cups pala. Hindi Eight of Coins. Okay. So, kung nasa isang relasyon ka, Aries, maaring dumating na ang punto ngayong July kung saan mapapaisip ka kung worth it pa ba ang ipaglaban ang connection na ito. Okay, baka emotionally absent na ang partner mo o baka ikaw mismo ang nakakaramdam ng pagkakakulang. Okay, kung single ka naman, Aries, with the Eight of Cups, maaring ito na ang buwan na bitawan mo na ang mga expectations or past heartbreaks na pumipigil sa'yo magmahal muli. Okay, the guidance here is mas pipiliin mong sundan ang inner peace kaysa manatili sa relationship na hindi na align sa'yo. Pagdating naman sa inyong financial aspect, Aries, with the Eight of Cups, maaring mapagtanto mo na ang pinapasukan mong source of income ay hindi na fulfilling. Okay, baka may gusto kang bitawan na trabaho, sideline, or investment na naging burden na sa'yo. Sa kabila nito, Aries, ikaw ay guided palayo sa lumang sistema para makahanap ng abundance na mas align sa soul mo. Okay? Sa career naman or negosyo, maaaring madama mo na hindi ka na motivated sa trabaho mo this month. Parang paulit-ulit lang, wala namang fulfillment na nangyayari. And may mga Aries na pipiliing umalis, mag-resign, or mag-pause sa business para maghanap ng bagong direksyon this month. Hindi ito failure, Aries. Ito ay career awakening. Okay, mas gugustuhin mo ang meaning kaysa pressure. Okay, huwag kang matakot magsimula ulit kapag may nilalayuan, may bagong landas na lalapitan. Okay. Sa kalusugan mo naman, Aries, time to emotionally detox this month. Okay? Maaring nararamdaman mong emotionally drained ka na, lalo na kung matagal ka nang nagpapanggap na okay. Ayan. The Eight of Cups tells you to take spiritual or emotional retreat. Kahit simpleng unplugging from people or sa social media. Kalusugan mo ay humihingi ng pahinga sa stress at overload this month. Huwag kang matakot umiwas sa gulo. Kasi peace of mind is your priority this month. Okay, so July. Sa spiritual aspect mo naman, Aries, ang kaluluwa mo this month ay tinatawag ka na iwan ang old version of yourself. Yung taong laging people pleaser, martyr, or takot magbago. You're being initiated into a higher path. Baka makaranas ka ng spiritual detachment or identity shift this month. Because you are walking away from what is familiar para sundan ang mas mataas na layunin mo. Okay, the soul
Your soul grows in silence this month. So trust the spiritual journey even if it's lonely at first. Okay? Punta tayo sa the Judgment card, Aries. Okay. Sa love aspect mo, Aries, I think marami sa'yo nagtatanong, anong relasyon ang dapat ituloy at anong dapat nang tapusin? Ito yon, the Judgment. I think marami sa inyo ang mapapaisip ng ganyan. Ito ang buwan kung saan haharapin mo na ang katotohanan sa puso mo, Aries. Maaring may pagbabalikan na mangyayari, pag-uusap na matagal nang iniiwasan, o realization na ito pala ang taong para sa akin. Sa toxic relationship naman, sa makaka-resonate lang po, maaaring magigising ka na sa katotohanan at magkakaroon ng lakas ng loob para bumitaw. Okay, so single Aries dyan, posible ang rekindling ng dating connection or bigla ang love confession. Okay, so pakinggan ang inner voice mo this month, Aries. Ito ang magdadala sa iyo sa tunay mong destiny sa pag-ibig. Okay? So, ang Judgment card kasi ay isa sa mga pinaka-powerful major arcana sa tarot. Puno ito ng awakenings, karmic reckoning, mga second chances, at soul calling. So, para sa iyo, Aries, ngayong July 2025, this is a huge transformational month na magdadala ng clarity sa iyo, decision making, rebirth, at sa bawat aspeto ng buhay mo. Okay, punta tayo sa inyong money. Okay, sa financial aspect ninyo. Andito yung tanong na, kailangan mo bang ayusin ang relasyon mo sa pera? Okay, so this month, Aries, it's time to face the truth about how you handle your money. Baka kailangan mong ayusin ang utang, commitments, or magsimula ng bagong financial habits. May chance din na bumalik ang dating opportunity o client na dati mong sinukuan. Okay, mag-ingat lang sa impulsive decisions. Gawin ang financial choice based on soul alignment and hindi pressure. Okay, so this is your financial reset button this month. Gamitin mo ito para mas maging maayos ang daloy ng abundance ninyo. Okay, punta tayo sa career or sa negosyo ninyo, Aries. Okay, ito ba talaga ang calling ko? Okay, yung iba sa inyo, I think yan ang mga tinatanong. Okay, malamang mapapaisip ka, Aries, kung align pa ba talaga ang career mo sa purpose mo bilang Aries this month. Okay, with this Judgment card. May mga Aries na pipiliing tumanggap ng bagong role, magre-resign sa trabaho, or magsisimula ng career ng mas may saysay. Okay, kung entrepreneur ka, Aries, posibleng magkakaroon ng epiphany kung saan mo talaga gustong i-focus ang business mo. Okay, and it also expect sudden realization. So, maaring biglang lumiwanag sa iyo kung anong landas ang tunay mong tatahakin this month. You are being called, okay, Aries, this month. So, follow your purpose, not just the paycheck. Kung baga. Napunta tayo sa inyong kalusugan, Aries. Hindi lang katawan ang dapat gamutin, pati emotion at isipan. Okay, this month. The Judgment card here, Aries, indicates emotional and mental release. So, kung may mga hindi mo pa napapatawad, sarili mo man o ibang tao, panahon na para bitawan ang guilt, resentment, at emotional burdens. May mga Aries din na magsisimula ng bagong lifestyle this month. Health plan or healing practice ngayong July. And also, this is a time of energetic detox. Hindi lang physical, kundi spiritual rin. Okay, so kapag pinatawad mo ang sarili mo, gumagaan ang katawan at kaluluwa mo this month, Aries. Okay, punta tayo sa spiritual aspect mo or soul calling. Ang kaluluwa mo, Aries, ay tinatawag na bumalik sa tunay mong purpose this month. Okay, this is your spiritual awakening month. So, maaring magising ka sa mga signs
dreams, synchronicities, or divine realizations. And baka maramdaman mong kailangan mo nang sumagot sa tawag ng spirit guides mo, ancestors, or mission mo sa mundong ito. Kung matagal ka nang nagdadalawang isip sa spiritual path mo, like tarot, healing, reiki, etc., this is your yes moment, Aries. Okay, wow. And now, last card, Aries, you have the Death card. Okay. Now, isa ito sa pinaka-misunderstood pero pinaka-makapangyarihang card sa tarot, Aries. Ang Death card. Okay, hindi ito literal na kamatayan, okay? Kundi malalim na transformation. Pagtapos ng isang yugto at pagsilang ng bago. So para sa iyo, Aries, ngayong July 2025, ang Death card ay tanda ng malaking pagbabago and also energetic reset at ang pagputol sa mga bagay na hindi na-align sa soul purpose mo. Let's start with your love aspect. Okay, wakasan ang luma, pasukin ang bago. Okay, so sa mga may partner dyan, maaring dumaan kayo sa isang malaking shift sa relasyon. Okay, pwedeng break up, closure, or renewal, lalo na kung willing magbago ang isa't isa. Sa mga single dyan, this may be the month to release past lovers, traumas, or blockages na pumipigil sa iyo magmahal muli. And also, may mga possibility rin na may mamakikilalang tao after letting go of an unhealthy pattern or attachment. So, love cannot grow in old soul, Aries. Magtabi ka ng puwang para sa tunay na pagmamahal this month. Okay? Punta tayo sa inyong money aspect. Tapusin ang cycle ng gastos, Aries, utang, o kawalan ng direction. Okay, so this month, baka ma-realize mo na ang current money habits mo ay hindi na sustainable. Maaaring matatapos ang isang income stream pero may magbubukas na bago. And this card asks you to cut off financial habits or mindsets na pumipigil sa iyong yumaman, Aries. Kapag nagsara ang isang pintuan sa pananalapi, Aries, may mas align na darating. Okay, so, pero kailangan mo maging handa sa transition. Always remember that. So, let go of scarcity. Maghanda ka sa bagong paraan ng pagdaloy ng abundance this month. Okay? Punta tayo sa inyong career. Okay. Sa career mo, Aries, wakasan ang hindi na nagbibigay sigla. Okay. So, Aries, maaring mapagtanto mo nang hindi ka na-inspired sa trabaho this month or sa business mo. Ang Death card dito ay nagsasuggest ng career endings, resignation, business closures, or drastic shifts. But this card is always followed by rebirth. So, baka ito ang simula ng panibagong path na mas align sa soul mission mo. Okay? Okay, Aries, punta tayo sa inyong kalusugan. Magpagaling mula sa loob, hindi lang panlabas. Okay? Ang Death card, Aries, sa health ay hindi nakakatakot. Ito'y paanyaya na bitawan ang mga toxic habits, stress patterns o mindset na sumisira sa well-being mo. So, maaaring magkakaroon ka ng healing crisis like iyak, pagod, emotional release, pero ito ang simula ng tunay na cleansing. Maganda itong panahon para sa detox, fasting, o spiritual healing practices. So, bawat luha mo ay naglilinis, Aries. So, allow the purge so that the light can enter. Sa spiritual aspect mo or soul path mo, Aries, you are dying to your old self and your higher self is rising. Ito ang spiritual rebirth mo ngayong buwan na ito, July 2025. Ang mga dating paniniwala mo, spiritual blocks o fear of your own power ay unti-unting mawawala. You may awaken deeper intuition, psychic gifts, or be called to embrace your role as a light worker or healer, Aries. This is a powerful karmic shift. Old soul contracts may end. Ayan, ang guidance dito is don't fear the void, Aries. Your soul is being reborn.
Ayan. So, Aries, this July is your month of transformation. Maraming dapat bitawan. Relationship, sa relationship, sa trabaho, sa mindset or habits na hindi na-align sa tunay mong purpose. So, maaaring may mga emotional release or big decisions na kailangan mong gawin this month. Pero lahat ito ay magdadala sa iyo ng rebirth and clarity. So, sa pag-ibig, again, piliin mong mahalin ang sarili mo bago ang iba. Sa kaperahan mo, may ending pero may bagong simula. Sa career, tinatawag ka ng tunay mong calling. Sa kalusugan, panahon na para magpahinga at magpagaling. Sa spiritual path, Aries, ikaw ay nagigising sa mas mataas na layunin. So, trust the ending, Aries, dahil ito ang magbubukas ng pinto sa bagong simula. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placement. Let me know if nag-resonate sa iyo ang reading in some way or somehow. Ayan. Like this video if nagustuhan niyo at mag-comment kayo sa baba if you want to claim the mga nabanggit ko dito, if you want to claim the energies of this reading na nabanggit ko dito, okay? So, Aries, sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, if naghahanap po kayo ng mga panregalo sa kamag-anak ninyo, kaibigan, or even sa sarili ninyo, okay, may mga item ako na magandang pwedeng ipangregalo. And also sa mga naghahanap po ng mga pampaswerte sa sugal, sa negosyo, sa career, actually sa lahat ng aspeto, huwag po kayong aalis kasi may mga ino-offer po ako na mga items na may kasama ng ang daming libre. Maraming inclusions na kasama. Okay, pag bumili kayo ng mga item na 1,000 something pataas, like Hachan Jade, basta makikita nyo dito, marami pa actually. Crystal bracelets, mga ganito, na all-in-one feng shui bracelet. Pag bumili po kayo, may kasama ng libreng pahula, pero i-schedule po natin based po sa naka-line up na client. Kasi siyempre may mga merong mas naunang mga nakabili. Okay? Free distance Reiki healing. Kung pagod na kayo sa mga albularyo, mga faith healer na pinupuntahan, pagod na kayong pumupunta, naglalakbay, whatever, like actual in person na ginagawang kayo ganyan, pwede kayong pumunta sa akin. I can do distance Reiki online based Reiki healing, and also mga ipaparitual ninyo na kung sa tingin niyo ay hindi nag-work, kung kayo ang mismo gumagawa ng ritual or may mga gusto kayong matupad, okay? Gagawin ko ng ritual sa intentional prayer work para na rin kayong bumili ng spell jar, para na rin kayong bumili ng mga petition jars. Okay? Libre yan kasama sa item na bibilihin ninyo. Plus, may kasama pang free gifts or freebies. Isang lakbay yaman oil at isang all-in-one rinsing. Huwag po ninyong maliitin ang mga items ko na yun na maliliit kasi ang daming feedbacks. And talking about feedbacks, if naghahanap kayo ng mga testimonials sa mga items ko dito na ino-offer, ang dami pong nagpapadala ng kanilang feedbacks at testimonial na tutuwa po ako. So, you can visit my Facebook page. Scroll down lang kayo doon. Hanapin ninyo ang mga testimonials. You can also check the albums andun sa customer. Pero, mas maganda na yung mas updated, like mga bagong testimonial. Scroll down lang kayo kasi madali lang yung hanapin pag mag-scroll lang down kayo. And also, if you are also looking for more items, may mga iba pa kayong hinahanap, mga items, necklace, mga jade, mag-scroll down lang din po kayo sa Facebook page ko kasi mostly andun yung mga updated. Lagi akong active sa Facebook page ko. And also, you can visit my website if you want to know more about me. My works, my services, ayan, background check. Okay, so for more concerns, more questions, more inquiries, may katanungan kayo, okay, mag-message lang po kayo dito sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH na may blue check, verified po ni Meta. Now, sa mga gusto namang magpabook ng private reading, my God, sa dami ng nagpabook
November na po ang next schedule na lineup. November 16 onward actually. November 19 actually. The last time I checked po, November 19. At madadagdagan pa yan. So, wala tayong magagawa. Alangan naman na tanggalin ko yung mga nakaschedule. Alangan naman po na baliwalain ko yung mga nakaschedule. Wala akong choice kundi i-follow po ang next na available booking. Okay, so, ayan, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placements sa mga iba pa pong nanonood, cross-watchers. Tapusin nyo muna itong video na to kung gusto nyo mapakinggan, makita yung mga item na in-offer ko na may kasamang inclusions. At kung gusto nyo mag-order, pumunta lang kayo sa Facebook page ko. Don't forget to send your screenshots dito. Mag-screenshot po kayo dito sa mga item na gusto nyong ibilhin at ipadala yung screenshot sa Facebook page. Okay, so maraming salamat Aries at sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood. Ingat po kayo and God bless and I hope to see you again next time. Huwag mo muna kayong alis, magbabalik pa po ako. Looking for the perfect spiritual gift or energy booster? Ito na ang sagot. Check out our crystal bracelet collection. My jade, fox charms, tissue, and mga rare gemstones combos na hindi mo basta-basta makikita. Pangregalo or pang self-love. Perfect ang bawat piraso sa collection na ito. Lahat ng bracelets or items meron ako ay may complete spiritual inclusions. Kasama dito private reading, libre na. Libre na ang distance Reiki healing and mga ipaparitual ninyo. Pwede for love, money, protection, health, and success. At may freebies pa. Okay, visit my Facebook page po na Magos PH to see the full collection at magtanong kung ano ang swak sa energy mo. So mga ka-soul tribe, if naghahanap kayo ng perfect na pangregalo sa loved ones ninyo o kaya naman pang self-love na spiritual gift, check this out. Ito ang ilan sa mga paborito kong bracelets from my personal collection. Okay? Lahat may spiritual energy work na kasama, kaya kung gusto mong mag-shop ng may meaning at may visa, punta ka lang sa Facebook page ko, Bono Magos PH, and send me a message. Limited stocks lang ito mga soul fam, kaya wag palampasin ang chance na ma-bless. Kaya kung gusto nyong makita ang full collection, mag-message lang po kayo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH na may blue check, verified ni Meta, at ipapakita ko sa inyo ang lahat na available na crystal bracelet at iba-iba po ang prices bawat isa. Okay, ito na naman ang bagong item natin, Feng Shui or Feng Shui ring. Okay, power ring. $499 only, $499 each only. Okay, for good luck, protection, and manifestation. Na meron siyang sand gold na accent. 75% pure gold and the rest is hindi gold, kaya hindi rin po ito masasangla. Okay, benefits nito, iwas malas, iwas usog, tuloy-tuloy ang pasok ng swerte sa buhay mo. Ano ang size niya? 6 up to 9 pwede, kasya po. 6 inches up to 9 inches po kasya. Okay, kasi medyo stretchable po ang string. Ang Feng Shui red string na ring na ito ay hindi lang basta accessory. Isa itong energetic tool na gawa sa matibay na red braided cord, symbol of protection and connection. At may accent na sand gold bead na sumisimbolo ng abundance, power, and prosperity. So this is for protection against evil eye at envy or selos, attracts good luck in love, money, and career, boosts inner strength and confidence, perfect for everywhere, and simple yet powerful. Okay. Ang kasama niyang inclusions is libreng distance Reiki healing para sa spiritual cleansing and alignment, and free intentional prayer work requests. Kung ano yung mga personal na dasal o ipaparitual ninyo na nakafocus sa inyong intensyon. Okay, benefits sa bawat aspeto ng buhay. Sa pag-ibig and love life, nagbibigay ito ng proteksyon laban sa third party or tukso, nakakatulong para sa harmonious na relationship at loyal na pagmamahalan, pinapalambot ang puso at nag-a-attract ng pure, honest love. Ideal sa mga single na gustong maka-attract ng soulmate. Sa pera or finances, nagbubukas ng pinto ng swerte at dagdag kita.
Tinatalikuran ang malas, utang at gastos na hindi kailangan. Pinuprotektahan ka mula sa energy ng inggit at paninira sa negosyo o hanap buhay. Sumisimbolo ng wealth magnetism dahil sa sand gold accent. Sa career or tagumpay sa trabaho, tumutulong para mapanatili ang motivation at focus. Nagtataboy ng office politics, chismis o toxic na environment. Pinapalakas ang aura mo sa boss at kliyente mo. Energetic armor para sa mga hustling araw-araw. Sa family naman at sa loob ng tahanan, energetic support sa stress, anxiety at pagkahilo. Okay, benefits pala yun sa health. Okay, energetic support sa stress, anxiety at pagkalito. Okay, sa health nakakatulong para mapanumbalik ang inner peace at lakas ng loob. May calming effect at panlaban sa burnout, tumutulong para sa balance ng chakras. Sa family naman at tahanan, nagsisilbing spiritual shield ng buong pamilya. Nag-aayos ng tensyon o lamat sa relasyon sa loob ng bahay, nagpapalambot ng loob lalo na sa mga matitigas ang ulo o may conflict. Maganda rin po sa mga anak na kailangan gabayan at protektahan. Sa spiritual aspect, matinding panangga laban sa evil eye, usog at psychic attacks. Energetically blessed at ritualize ito para sa gabay ng divine. May distance Reiki at dasal na nakafocus sa iyong intensyon. Pinapalakas ang connection mo sa iyong spiritual path. Okay, sa mga gustong mag-order, take a screenshot at ipadala po niyo ang screenshot sa FB page ko, Bono Magos PH na may blue check, verified po ni Meta. 499 each only po. Ayan. Secure your item na para hindi kayo maubusan kasi pag naubos na to, hindi na po ako magre-restock. Okay? So, I'll see you on my Facebook page. Isa na namang ring, Hachan Jade Bangle Ring. Sad to say po, size 7 lang po ito lahat. Wala na pong ibang size pero pwede nyo pong gawing pendant sa inyong necklace. So may gusto, this is only 890 pesos each. Okay, with complete package inclusion. So, Hachan Jade Bangle Ring for power and protection in one elegant circle. Isang makapangyarihang anting-anting na gawa mula sa authentic Hachan Jade, kilala sa kanyang taglay na enerhiya ng kaswertihan, proteksyon at kapayapaan. Isa ito sa pinakasagradong uri ng jade sa buong mundo at sinusuportahan ng libu-libong taon na tradisyon sa Chinese metaphysics. Okay, complete package inclusions, private reading, libre na. Okay, distance Reiki healing, libre na, at intentional ritual with blessing and cleansing. At 2 freebies po, lakbay yaman oil at red string. Ayan, so mga benefits about aspeto ng buhay sa pag-ibig at relasyon, nagpapalakas ng emotional healing, lalo na kung galing sa heartbreak o trust issues. Pinoprotektahan ang relasyon laban sa third party, interference at malas na mata. Tumutulong makahanap ng partner na align sa iyong spiritual values at tunay na pagmamahal. Sa kaperahan naman, nag-a-attract ng stable at long-term wealth. Pinapalakas ang mindset para sa savings at financial growth. Tinutulungan ka na alisin ang mga blockages sa daloy ng pera. Sa career at negosyo, nagbibigay ng mental clarity sa pagdidesisyon, pinapalakas ang leadership qualities at confidence sa mga presentation, meetings o negosyo. Isang lucky charm para sa mga promotion, sales at contracts. Sa kalusugan naman, ang Hachan Jade is believed to support your kidney health and detoxification. Nagpapakalma sa katawan at isipan, nakatulong sa mga may anxiety o may stress, may cooling energy na nagbabalance ng heat o overwork energy sa katawan. Sa pamilya at kapayapaan sa bahay, pinoprotektahan ang tahanan laban sa envy, conflict at external negativity. Nagdadala ng harmonious energy at malasakit sa bawat miyembro ng pamilya. Pwedeng ilagay sa altar o gamitin sa family rituals para sa blessing ng buong household. Okay? Sa spiritual aspect, ang Hachan Jade is a stone of heaven. Ginagamit bilang spiritual shield laban sa dark energies. Nagpapalakas ng koneksyon sa ancestral wisdom at divine guidance. Magandang gamiting proteksyon sa tuwing lalabas ng bahay o makakaharap ng maraming tao. Okay, sa mga gustong bumili, this is only 890 pesos each. Take a screenshot at i-message nyo po, ipadala nyo po ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, verified na po at may blue check ne Meta.
Okay, suotin araw-araw sa right hand for action and success, left hand for reception and protection. Pwede rin ilagay sa pouch kasama ng lucky coin, red string or prayer oil para dagdag bisa. Maganda rin itong gamitin sa mga cleansing at prayer rituals. Okay, so limited stocks lang po at pag naubos na, hindi na po ako makakapag-restock. So grab this opportunity habang meron pa para pag hindi kayo maubusan. Okay, maraming salamat po.